Mahal na mahal kita, Felipe. Sana ay mapatawad mo ko. At tuluyan na ngang pumikit ang kanyang mga mata. Mapagpalang araw, Sir Casper. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Felipe. 28 anyos. Itong kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari nito lang taong 2017 sa bayan namin dito sa Mabinay. Ako man ay minsan nang nakaengkwentro ng aswang. Hinabol ako sa daan. Marahil, kasalanan ko din naman po. Sadya kasi akong maloko at hindi mapigilan ang pinagsasabi ng aking bibig. Kaya madalas akong napapahamak. Itong si Aling Belen ay may tintang 80 sa nayo namin. Araw-araw, sa kanya ako bumibili ng nasabing kakanin para ipasalubong ko sa babaeng nililigawan ko na si Vina. Maganda si Vina, morena at maalindog. Kagaya din ng kapangalan niyang artista. Maganda din ang kanyang boses. Una ko siyang nakilala sa eskwelahan nang samahan kong nakababata kong kapatid na magpa-enroll sa kolehiyo. Isa pala siyang working student noon. Simula noon, hindi ko na siya nakalimutan. Kaya naman inalam ko ang lahat tungkol sa kanya. Kung saan siya nakatira, sino ang kanyang mga magulang, at kung paano ko siya lalapitan. Mabait naman si Vina, pero hindi siya mahiyain. Palagi niya akong ini-entertain kapag inaabangan ko siya sa gate ng universidad, kaya madalas tuloy kaming masita ng gwardya. Mabuti na lang, sa pagsusumikap kong makilala at malaman ang iilang impormasyon patungkol sa kanya, natuntun ko din ang bahay nila. Nasa isang kakuhihan sa liblib na bahagi ng aming baryo. Luma na ang bahay nila at mapaghahalata ang malapit ng magiba. Gayunpaman, nakikita ko pa din ang pagmimintina ni Vina sa bawat sulok ng tahanan nila. Nag-iisang anak lang pala si Vina. Wala siyang ama. Ang kwento ng mga tsismosang kapitbahay, nabuntis lang daw ang ina nito at hindi pinanagutan. Kaya naipanganak siya ng walang padre di pamilya. Gayunpaman, hindi naging hadlang para siya ay magsumikap. Ginawa niyang lahat para maigapang ang pag-aaral. Dahil naniniwala siyang iyon daw lamang ang makakaahon sa kanya sa kahirapan. Kahit papaano ay naging malapit kami ni Vina sa isa't isa. Ako man ay natutuwa dahil naiisip ko na may pag-asa. May pag-asa akong sagutin niya. Kaya naman bilang pangdagdag sa pogi points na iniipon ko sa mga mata ng babaeng aking napupusuan, inalam ko din ang mga pagkaing hilig niya. Dito niya ipinahagi sa akin na mahilig siya sa kakanin. Balik tayo kay Aling Belen. Siya po ang kilalang gumagawa ng pinakamasarap na kutsinta sa aming nayon. Kaya naman sa kanya ako bumibili kapag dadalaw ako kay Vina. Tig-iisang bilawang dala ko kapag papasyal ako sa kanila. Nang una akong pumunta sa kanila at maipatikim ko ang kutsinta, alam ko na kaagad na napabilib ko siya. Sobrang sarap daw ng nasabing kakanin. Natawa pa ako nang sabihin ni Vina na sa susunod kong pagdalaw, dalhan ko daw ulit siya. Masaya naman ako sa kinahinatnan ng panliligaw ko sa kanya. Naipakilala niya din ako sa nanay at lolo niya. Mababait sina Lolo Agustin at ang anak nitong si Aling Sara. Isang tanod si Mang Agustin sa kanilang bayan. Samantalang si Aling Sara naman ay may munting pwesto ng gulayan sa talipapa
Minsan, muli akong napadalaw kay Vina. Hindi ko siya nadatnan sa kanilang tahanan, pero naabutan ko pa si Aling Sara. Magandang araw po, Aling Sara. Nariyan po ba si Vina? Tanong ko nito sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang nakain ni Aling Sara at naglumikot ang kanyang mga mata. Bigla siyang naging hulas at tila ba naging balisa. Nagtataka tuloy ako habang pinagmamasdan siya. Aling Sara, may problema po ba? Tanong ko. Pero nagulat na lang ako nang manlisik bigla ang kanyang mga mata. Layuan mo ako. Umalis ka sa harapan ko. Huwag ka nang babalik. Nang gagalaitin niyang wika. Nagulat ako sa ikinikilos niya, kaya hindi agad ako nakapagsalita. Gayunpaman, pinili kong wag na lamang siyang guluhin. Ayoko naman na humantong kami sa walang kwentang pagtatalo. Dahil lang sa hindi naging malinaw ang dahilan kung bakit siya nagagalit. Tuliro akong umuwi at naglakad sa kalsada. Wala akong ideya kung bakit nagagalit si Aling Sara. Pero nang makita ko si Vina na nagtatangkang makakasalubong ko sa daan, huminto ako. Felipe, ikaw pala. Nanggaling ka ba sa bahay? Bakit hindi mo ko hinintay? Takang tanong niya sa akin. Napapahiyang nagpakamot ako sa aking ulo at saka ngumiti sa kanya. Pasensya na Vina, bad mood kasi ang nanay mo. Kaya hindi ko na muna siya dinistorbo. Wika ko. Napatango si Vina. Batid kong may kakaiba din siyang napapansin sa nanay niya. Dahil nakikita ko iyon sa kanyang mga mata. Pero mukhang pinili niyang wag na lamang itong sabihin. Pasensya ka na ka nanay ha. May nararamdaman kasi siya nitong mga nakaraang araw Palagi na lang siyang nagkakasakit. Paliwanag ni Vina. Tumango lang ako at hindi na din humingi pa ng mas maraming pangpaliwanag. Alam ko naman na sa susunod na pagkikita namin ni Aling Sara ay magiging maayos na ang pakikitungo nito sa akin. Pumihit lang ako pabalik at inihatid si Vina sa bahay nila. Pero hindi na ako nagkabalang pumasok. Pasensya ka na talaga ha. Hayaan mo. Kakausapin ko si nanay. Aniya. Kaya sinabi ko na lang na wala namang problema sa akin iyon. Ayos lang kung minsan maging bad mood ang nanay niya. Dahil normal lang naman iyon. Muli kong tinahak ang daan pa uwi. Alam kong magkikita pa kami ni Vina. Kailangan ko lang magpalipas ng ilang araw bago dumala ulit. Madalim na sa kapaligiran ng maglakad ako. Wala naman akong nararamdaman na kakaiba na mga sandaling iyan. Subalit nagtataka ako kung bakit kinakabahan ako. Habang naglalakad, napahinto ako. May napansin akong kakaibang presensya na tila ba nakasunod sa akin. Huminto ako sa paglalakad at nakiramdam. Hahakbang na lang akong muli nang makarinig ako ng iyak ng babae sa madilim na kalye. Dito na ako natigilan at napalunok ng maramdamang nininerbyos ako bigla. Butil-butil na ang aking pawis nang magawa kong makapagtago sa isang madilim na sulok ng kakahuyan. May naririnig kasi akong tila ba nasa panganib, pero ayaw ko namang lumabas sa takot na baka madamay ako. Nakita ko ang isang kaidaran kong babae na puno ng pangamba ang mukha habang nagtatatakbo sa kalye para humingi ng tulong. Huwag mo akong sasaktan. Pakiusap, layuan mo na ako. Nanginginig nitong wika na hindi ko naman magawang tulungan. Basta nagsumiksik na lang ako sa aking kinaroroonan at iniwasang makita ng kung sino mang humahabol sa babae.
Akala ko, mga adik ang mahabol sa kanya. Pero nagkamali ako. Isang nakakahindik na nilalang ang nakita kong nakangising naglalakad papalapit sa babae. Para bang naglalaway at wala sa sarili. Takam na takam habang tinatawag ang pangalan marahil ng babae. Magulo ang mahabang buhok at nangingitim sa labis na kintab ang katawan. Sumikdo ang kaba ng dibdib ko. Malakas ang kutob ko na aswang ang lalaking nakita ko. Isang nakakahindik na nilalang na alam kong kayang pumatay ng mga tao dahil sa utos ng kanilang nagugutom na sikmura. Ang pagkayok sa laman at dugo ng tao. Bata pa lang ako, nakakakita na talaga ako ng mga aswang. Madalas nga akong mapagkamalang baliw at nasisiraan ng bait. Gayunman ay hindi ko pinapansin ang mga naririnig. Para kasi sa akin ay nakakapag-isip pa naman ako ng tama. Alam ko kung ano ang nakita ko at nasaksihan. Hindi ko nga may paliwanag ang matinding takot na aking nadarama. Nang mapagtantong ang mga nilalang na dati lang ay nakikita ko sa libro at naririnig ko sa mga kwentong kababalaghan, ay totoo ko nang nakikita. Nag-aalala ako ng husto sa babae. Balisa na kasi ito at namumutla. Pero alam kong hindi na ito makakatakas pa mula sa nilalang. Nakikita ko ng malinaw mula sa aking balintataw ang posibleng mangyari kapag nagpakita ako para tulungan ang kawawang babae. Nakangisi ang nilalang, kayang kitang-kita ko ang mahahaba nitong kuko. Wala pang sabi-sabing lumundag ang aswang sa kawawang babae at kay liksing binutasan ng kanyang dibdib at saka lalamunan. Nanlaki ang mga mata ng kawawang biktima at nagawa pang magpumiglas. Pero sumirit ang dugo ng babae at tila nawala sa sarili ang aswang. Mas nilakihan ang butas ng lalamunan pababa sa dibdib hanggang sa umabot sa tiyan. Napapikit ako ng mariin dahil sa labis na panghihina. Hindi ko kasi kayang makakita ng dugo at talagang nahihimatay ako. Kahit kaanong iwas ko ay hindi ko maiwasang mapalingon sa umuungol na babae. Kaya naman nanginginig akong napaantanda at taimtim na nanalangin. Rinig na rinig ko ang pagkapunit ng kanyang laman at ang pagnguya ng aswang. Kaya gayon na lang ang pagkahindi ko. Naaawa man ako ay pinipigilan ko ang aking sarili. Hindi na ako nagabalang tulungan pa ang kawawang babae. Lalo na't nasigurado akong naghihingalo na ito. Sa halip, nagtatatakbo ako pa uwi para makapagtago sa kaligtasan ng aming protektadong tahanan. Hindi ko na inabala pa ang aking sarili para maghanap ng kahit na anong paraan para mapansin pa ako ng aswang. Noong mga sandaling iyon, wala akong ibang nasa isip kundi ang makaligtas mula sa kapahamakan. Nakatitiyak ako na may mga bagay akong magagamit na katatakutan ng aswang. Mahilig kasi sa mga pangontra ang aking mga magulang. Mula sa asin, kalamansi, sibat, buntot pagi, tanso, tinik at marami pang iba. Halos lahat ng nabanggit ay nakatago sa aming bahay. Kaya kampante akong manatili doon kahit nag-iisa. Alam kong iiwasan ng mga aswang ang aming bahay. Hindi ko maiwasang maitanong sa Panginoon kung bakit may nabubuhay pang aswang sa mundo. Kung sino pang itinuturing na salot ay sila pa itong malalakas. May mga pambihirang kakayahan at higit sa lahat, may kapangyarihan. Nasaan ang hustisya ng lahat ng kasamaan ng mga nilalang na ito? Nang makarating ako sa bahay, inihingal na sinara ko ang pinto at kaagad na napasandal sa sofa. Labis akong natatakot sa mga bagay na aking nakikita. Buong akala ko,
Mananatili ako matapang kahit pa may mga nilalang akong makikita. Pero iba pala talaga pag pinag-uusapan lang kaysa sa tunay na nangyayari na. Siya namang paglapit sa akin ni nanay. Anak, nariyan ka na pala. Bakit ka namumutla? May problema ka ba? Nagtatakang tanong niya sa akin. Umiling ako at sinabi kay nanay na wala naman akong problema. Hanggat maaari, ayaw kong sabihin sa kanila na may nakakaengkwentro na akong aswang dahil labis nila itong kinakatakutan. Magpahinga ka na muna at maghahaponan na tayo, wika ni nanay. Huminga na lamang ako ng malalim at hinayaan na siyang maghain. Bahagyang nawala ang takot at pagod ko sa pagtakas kanina sa aswang nang malanghap ang mabangong aroma ng niluluto ng pagkain ni nanay. Kahit papano, naging maayos naman ang aming paghahapunan, lalo na't pilit kong winawaksi sa aking isipan ang mga nakakasindak na bagay na natuklasan ko sa labas. Kinaumagahan, nagulantang kami sa balitang bumulaga sa amin habang nag-aagahan. May natagpuang patay sa may kalsada kung saan ako nagtatago kagabi, kaya malamang ito ay walang iba kundi ang kawawang babaeng nagtatatakbo kagabi para makaligtas sa kamatayan. Ngunit sa kamalas-malasan ay nabiktima ng aswang. Kawawa naman ang batang iyon. Mukhang napagdiskitahan lang ng aswang, komento ni nanay habang kausap ang dalawa sa kanyang kumare. Sinabi mo pa, kilala ko ang babae, Mare. Anak ni Sonia. Yung manicurista. Mukhang ginabi sa pagsa-sideline si Tanya, kaya nakita siya ng aswang, tapos pinatay. Hindi ako nakisali sa usapan nila, pero naririnig ko ang lahat ng kanilang mga sinasabi. Ang sama ng aswang na gumawa nito sa kanila. Pero bakit? Talaga bang masyadong gutom ang aswang na ito para pumatay kahit kakadilim pa lamang nun? Alam ko kung anong oras ako umuwi, pero hindi ko din makakalimutan kung anong oras ako nakakita ng aswang sa kalsada. Maaga pa iyon eh. Hindi pa nga yata nag-aalas 8. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit bigla na lang sasabihin ng mga ito na ginabi ang biktima. Malakas ang kutob ko na may kakaiba sa pangyayaring iyon. Kinahaponan, hindi ko inasahan na magkikita kami ni Vina. Siya naman ang napadayo sa bahay. Oh, napasyal ka? Ilang kong tanong sa kanya. Oo Felipe. Pasensya na kung nadistorbo kita. Magtatanong lang sana ako kung may kakilala ka bang albularyo. Albularyo? Bakit? Saglit na hindi nakapagsalita si Vina. Ilang sandali lang, nagulat ako nang makitang hilam na sa luha ang kanyang mga mata. Si nanay kasi. Hindi ko na pinatapos ang kanyang pagsasalita. Agaran kaming umalis ng bahay at pumunta sa kanilang tahanan. Labis akong nag-aalala sa kanyang ina, lalo na at nakikita kong nalulungkot din si Vina. Malakas ang kutob ko na may nangyari ngang masama. Nang makarating kami sa kanilang tahanan, nakita kong kasalukuyang ginagapos ng lolo ni Vina ang kanyang nanay. Nagwawala ito at hindi mapakali. Ang kanyang mga braso ay maraming kalmot na sa pagkakaalam ko ay mula sa kuko ng tao. Ano pong nangyari? Gulat na tanong ko. Hindi nakasagot si Lolo Agustin, pero bigla itong napabunghalit ng iyak. Bigla na lang niya kaming inatake. Sa katunayan niyan, pinagkakalmot niya ang kanyang sarili. Hanggang sa makita niyang takot na kami. Kita mo nga, pati sarili niyang daliri ay nilalantakan na niya. Nanginginig ng wika ng matanda. Pareho kaming walang masabi ni Vina.
Alam ko naman na masyado na din siyang nababahala sa kanyang mga nasaksihan. Kaya naisip bang itanong kung ano ba ang dahilan at naging ganyan si Aling Sara. Nagsimula lang siyang magkaganyan noong 1 linggo. At habang tumatagal, mas lalong lumalala ang kanyang nararamdaman. Akala ko nga dati sinasapian na siya pero sa tagal na inobserbahan ko si nanay, ay hindi naman siya sinasapian. May kakaiba lang talagang nagbabago sa katauhan niya. Napakunot na ako. Anong klaseng pagbabago? Hindi ko man maisatinig iyon, ay nakuha kaagad ni Vina ang nais kong ipaabot sa kanya. Parang nagiging violente si nanay kapag sumasapit ang kabilugan ng buwan, Felipe. Pakiwari ko nga'y naglalaway siya at hindi mapakali. Nariyan ang kagustuhan niyang humingi sa akin ng sariwang dugo na siyang makakapagpabusog daw sa kanya. Kinikilabutan ako, pero hindi ko alam kung paano siya kakausapin ng maayos. Na mga sandaling iyon ay napaiyak na talaga si Vina. Hindi na yata napigilan ng labis na pagkabahala sa mga nararamdaman niya. Wala na akong nagawa kundi ang yakapin si Vina. Kahit papano, gusto kong pagaanin ang kanyang nararamdaman. Alam kong mahirap at may hinuha na ako sa nangyayari sa kanyang nanay. Kung ako kasi ang pagsasalitain niya, na kay Aling Sara ng lahat ng sintomas ng isang tao na nayanggaw o nahawaan ng pagkaaswang. Kailangan lang namin ng matinong ebidensya nang sa gayon may basihan ng mga bagay na sasabihin ko sa kanya. Ayaw kong maging dahilan ang mga obserbasyon ko para lumayo ang loob ni Vina sa akin. Sa mga napapansin ko kasi, malinaw na binibigyan ko siya ng ideya na ang kanyang ina ay may pagkakatulad na sa halimaw dahil sa inaasal nito. Maraming katanungan ang gusto kong bigyan ng kasagutan, kaya pagkatapos kong kitain si Vina kasama ang kanyang nanay ay nagpaalam na ako na uuwi muna sa bahay. Habang naglalakad, nahinto ako sa lugar na alam kong panangyarihan ng krimen kagabi. Kinabahan ako. May iilang tao pang nagkukumpulan sa lugar na iyon. Sumikdo din ang dibdib ko nang makitang pamilyar na paa na kawawang biktimang kagabi lang ay nagpupumiglas pa. Maputla na ito at alam kong wala ng buhay. Kaya naman gayon na lamang ang takot na aking nadarama pagkatapos kong maalala ang mga nangyari kagabi. Patawarin mo ako kung nilabas kita kagabi. Malamang dalawa tayong nakahiga riyan at pareho nang wala ng buhay. Mahina kong wika. Sa kalagitnaan ng pagmamatsyag ko, napansin ko si Aling Belen na tila ba naaaliw sa nakikitang pagkukumpulan ng mga tao sa bangkay. Titig na titig siya sa bangkay at sa totoo lang, hindi ko nagustuhan ang ginawa niya. Para kasing hindi naman siya natatakot o naaawa. Bagkus, para siyang natatakam sa nakikita. Para siyang nakatunghay sa isang masarap na putahe. Nagulat pa ako na makita ang kanyang papatulong laway. Kaya hindi ako mapukna sa kakatingin sa kanya. Hindi ko naman alam na malakas palang pagkaramdam ni Aling Belen. Hindi niya nagustuhan ang ginawa kong pagtitig sa kanya nang walang pahintulot. Kaya gayon na lang ang panlilisik ng kanyang mga mata. Ang tingin ng uusig na may halong pagbabanta. Bigla akong pinanuyuan ng laway. Napalunok ako at umatras na. Hindi na din nagtagal pa si Aling Belen at umalis na. Na mga sandaling iyon ay bigla akong nagkaroon ng matinding kuryosidad sa pagkatao ni Aling Belen. Lalo at nang matitigan ko siya at nagiging pamilyar sa aking paningin ang kanyang anyo na tila ba kawangis ng nilalang na humahabol sa biktima kagabi na akala ko noon ay lalaki. Ginusto kong subukan na malaman kung sino at anong klaseng tao si Aling Belen.
Nakita ko siyang naglakad papunta sa kakahuyan. Tahimik lang akong nakasunod sa kanya hanggang sa makarating ako sa bakuran ni Aling Belen. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o malulungkot nang makita ko sa lugar na iyon si Vina. Kagaya ko, nagtatago din siya sa mga nakatambak na kagamitan sa bakitan at nagmamatsyag. Hindi nakatiis na lumapit ako sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Mahina kong tanong sa kanya. Nanlalaki ang mga mata ni Vina habang minuestran ako na huwag maingay. Aniya, kailangan niyang makilala si Aling Belen. Huwag ka sanang magagalit, Felipe. Pero ang mga napapansin ko kasing pagbabago kay nanay. Nagsimula lang noong makakain siya ng kakanin mula kay Aling Belen. Ayokong mambintang, Felipe. Pero baka hinawaan niya ang nanay ko. Alalang sambit ni Vina na ikinayuko ko. Kasalanan ko ito kung bakit ako masyadong nagtiwala na malinis at maayos ang mga pagkaing binebenta ni Aling Belen. Napayuko ako at napapahiyang hindi na tumingin kay Vina. Malamang dahil sa nangyari, hindi na niya ako sasagutin. Nagkaroon kami ng problema tungkol kay Aling Sara. Ginagap ni Vina ang aking mga kamay. Huwag kang mag-alala, Felipe. Hindi ako galit sa iyo. Hindi mo naman alam na aswang si Aling Belen. Pero sa ilang araw ko na kasing pag-iisip kung ano bang nangyayari kay nanay. Sa bahay ni Aling Belen ako itinuturong mag-imbestiga. Kaya kailangan ko malaman kung ano ba talaga ang mayroon. Tumango ako at nagpasalamat kay Vina. Mabuti na lang at hindi ganon kababaw si Vina para akusahan ako sa mga bagay na totoo naman talagang wala akong kinalaman. Ayokong masangkot sa kalokohan ni Aling Belen. Kaya naman tutulong ako sa pag-iimbestiga. Ang mabuti pa, maghiwalay tayo. Sa loob ako at papasok, ikaw naman sa kusina. Wika ko kay Vina na ikinatango niya. Bago kami maghiwalay, may binigay siya sa akin. Isang bracelet na yari sa silver. Isuot mo ito, Felipe. Nasisilaw sa mga ganyan ng aswang kung sakali mang totoo ang hinala ko kay Aling Belen. Paano ka? Ngumiti si Vina at ipinakita ang kanyang hawak na kutsilyo. Gawa din ito sa pilak. Nagtataka ako dahil kadalasan tanso ang mga gamit ng mga taong may nalalaman tungkol sa aswang. Bakit sa kanya ay pilak? Mamaya ka na magtanong, Felipe. Kailangan nating mahuli sa akto si Aling Belen. Bulong niya. Kaya tumango na lamang ako kaagad. Naganap ako ng paraan para makapasok sa bahay. Tahimik at medyo madilim. May nalalangap din akong amoy na hindi ko maintindihan kung bakit pinaghalong malansa at naaagnas. Tinakpan ko ang aking ilong at nagpatuloy sa paghahanap ng madaraanan. Pero mas lalong sumasakit ang ulo ko kapag nanunuot pa ang amoy sa aking ilong. Nagulat na lang ako nang bago pa man ako makapasok ng tuluyan sa butas na bahagi ng bahay, ay nakangising dumungaw si Aling Belen. Ako ba ang hinahanap mo, iho? Aniya, at isang malakas na pagpokpok sa aking ulo ang kanyang ginawa. Hindi ko na tuloy mapigilang bumagsak sa lupa at nagdilim na sa akin ang lahat. Madilim na sa kapaligiran nang magkamalay ako. Hindi ko alam kung ano ang nangyari, pero nananakit ang ulo ko. Pinilig-bilig ko ang aking ulo. Anong nangyari? Mahina kong tanong. Tsaka ko palang napagtantong nakagapos pala ako. Felipe, salamat naman at gising ka na. Vina. Oo,
Oo, ako to. Kanina, nahuli tayo ni Aling Belen. Kinulong niya tayo sa mabahong lugar na ito. Hindi ko alam kung ano ang meron dahil hindi ko maaninag kung saan tayo dinala pero base sa lamig na mga balat ng kung anong bagay dito sa tabi ko, may hinuha na ako kung ano ang mayroon sa silid na to. Ano? Bangkay ng tao. Kalmado lang kung magsalita si Vina. Ngunit sanlaksang kilabot na kaagad ang nadarama ko dahil sa aking mga nalaman. Hindi ko alam kung paano magiging matapang ang aking reaksyon dahil ngayon pa lang ay nahihindik na ako. Sinubukan kong gumalaw at umasang baka lumuwag ang nakagapo sa akin. Pero sa tuwing gagalaw ako ay napapadaiti ang aking braso sa malamig na bahagi ng bangkay. Kaya hindi na lang din ako kumilos. Unang pagkakataon ko ang maranasan ng ganito. Kailangan nating makalabas dito. Matapang na wika ni Vina. Tumango ako at nag-isip ng paraan kung paano. Kailangan naming makaalis dito dahil baka kami naman ang biktimahin ni Aling Belen. Sa ginawa niyang ito, malinaw na sa akin na may sa aswang nga talaga siya at may kinalaman sa mga nagaganap na patayan sa aming lugar. Malamang, ang mga bangkay na nakatambak dito ay binabawasan na niya at ginawang sahog sa kanyang ginagawang kakanin at saka binibenta sa mga tao. Sumama ang pakaramdam ko sa aking naisip. Paano na lang ba kung ang kinakain naming kakanin mula kay Aling Belen ay may sahog na karne ng tao? Muli akong nagpumiglas at tiniis ang malalamig na bagay sa aking paligid. Mas lamang ang kagustuhan kong makatakas sa silid na ito kaysa katayin na lang ng matanda ng walang kalaban-laban. Felipe, kung kaya mong abutin ang bulsa ko sa pantalon, pakikuha ng maliit na kutsilyo dito. Ito ang gagamitin natin para maputol ang lubid na nakagapos sa atin. Aniya, kaya napatango ako kaagad. Kahit hirap ay ginawa ko ang lahat, makapalang ang bulsa ni Vina. Kung nasa ibang pagkakataon lamang, malamang, naiilang na ako sa sitwasyon naming dalawa. Pero wala nang parahon para mag-inarte ngayon. Kailangan naming gawin ang lahat ng aming makakaya para makaalis. Mabuti na lang. Matagumpay kong nakuha ang kutsilyo sa bulsa ni Vina. Ito ang ginamit ko para putulin ang lubid na nakatali sa aming mga kamay. Mabilis ko itong nagawa. Kahit papaano, hindi naman kami nakatali patalikod. Una kong kinalagan ang aking sarili. Kasunod ang kay Vina. Inimas-imas pa namin ang mga kamay naming nasaktan. Saigpit ang pagkakatali at saka tumayo. Sa tingin ko ay madilim na, pero hindi ko lang matansya kung anong oras na ba. Tingin ko, hinahanap na tayo ng mga magulang natin. Banggit ko sa kanya. Oo nga. Alam ko na nag-aalala na ngayon si Lolo Agustin at hindi pa ako nakakauwi. Ang paalam ko lang sa kanya ay maghanap ng albularyo. Pero mukhang hindi naman manggagamot ang natagpuan ko, kundi ang aswang na siyang naging dahilan ng lahat. Nang gagalaiting wika niya na ikinayuko ko. Kasalanan ko ito. Kung sana, hindi na lang ako bumibili kay Aling Belen ng mga kakanin na dinadala ko sa bahay ninyo. Buong mapagkumbaba kong sabi. Hinarap ako ni Vina. Hinaplos niya ang aking muka. Wala kang kasalanan, Felipe. Hindi mo dapat sinisisi ang sarili mo. Halika na. Kailangan nating makalabas dito. Kumilos na nga kami at nang tuluyan ang lumabas ng silid. Nagulat ako at nandiri nang makitang mas marumi at maraming nakatambak ng kung ano-anong bagay. Ang tahanan ni Aling Belen. May mga kagamitan na alam naming hindi naman talaga sa kanila. May mga damit at sapatos na alam kong hindi aksidenteng napunta lang doon, kundi talagang sinadyang ilagay doon dahil kailangan.
Kumabog ang dibdib ko dahil sa nerbiyos. Hindi ko maintindihan kung bakit nariyan na ang hinuha ko. Na baka mga patay na ang nagmamay-ari ng mga damit na ito. May problema ba? Tanong ni Vina. Nakaagad kong ikinalingon sa kanya. Oo, wala naman. Sagot ko. At sinundan naman ang tingin ni Vina ang tinitignan ko. Baka mga damit ng biktima niya ang mga iyan. Wika ni Vina. Huminga ako ng malalim at pinagmasdan ng buong kusina. Kung saan kami naroon ngayon. May nahagip akong malaking palakol sa di kalayuan. At naisip ko na damputin ito. Para saan yan? Takang tanong niya. Siguro labag sa kalooban mo na makita kung gagamitin ang bagay na ito. Pero kung gagawin lang pala tayong biktima ng nasabing aswang, mas mabuti pang gumamit na tayo ng dahas para matigil na ang kanyang ginagawa. Tumango naman si Vina at dinampot ang nakita niyang balaraw sa sahig. Bakit mayroon to dito? Aniya. Napatingin naman ako sa bagay na hinawakan niya. Malamang, hindi lang kami ang nagtangkang pasukin ang bahay ni Aling Belen para malaman kung ano ba talaga ang lihim na mayroon sa pagitan ni Aling Belen at ang kanyang mga misteryosong bangkay sa loob ng bahay. Sa tingin ko, marami na ang taong sumubok na labanan si Aling Belen pero hindi nagtagumpay. Baka may kakayahan siya na kailangan mo na nating matuklasan. Muling tanong ni Vina na ikinatango ko. Kaya naman naalerto kami nang makarinig ng maingan ni Habag. Papasok sa bahay. Nariyan na naman si Aling Belen. Kakanta-kanta pang ginang habang inaayos ang mga pagkain hindi naubos sa kanyang paglalako. Ngayon ko napagtantong may mga hinahalong nga siya sa kakanin niya. Dahil nakikita ko ang pera-perasong laman ng karne na nasa balde sa may kusina kung saan niya nilapag ang bilao. Pagkapang akong lumapit doon at umanap ng lalagyan, kahit nandidere ay kailangan kong makasigurado. Kumuha ako ng iilang gramo ng laman at ibinulsa at saka bumalik sa kinaroroonan ni Vina. Kailangan nating makaalis na muna sa bahay na ito. Wika ko sa kanya. Nagtanguhan kami at kaagad na naghanap ng pagkakataon para makatakas. Hindi nagtagal. Nagawan naman namin ito ng matagumpay. Tumatakbo kami papunta sa bahay nang mapaisip ako. Saglit akong minto at dinukot ang plastik sa aking bulsa. Kailangan nating umanap ng taong pwedeng mag-eksamin ng karning ito. Sa parang iyon, malalaman natin kung tao ba ang nagmay-ari ng laman na ito o hindi. Tumangaw si Vina. Sa laboratorio ng eskwelahan, naroon si Prof. Baka pwede tayong humingi ng tulong sa kanya. Wika naman ni Vina. Pumunta nga kami sa kanyang pinapasokang universidad. Kahit gabi na, kampante ako na hindi kami mahabol ni Aling Belen. Dahil ayaw naman siguro nito na may makakitang ibang estudyante sa kanya habang nagbabago ng anyo. Kailangan nating magmadali at baka hindi natin maabutan si Prof. Wika ni Vina. Mabuti na lang, bukas pa ang laboratorio nang makarating kami doon. Naabutan pa namin ang propesor na sinasabi ni Vina. Ipinaliwanag namin sa kanya kung saan kami galing at kung ano ang nangyari sa amin. Nang sa gayon, hindi na siya magtaka kung ilalabas ko man lang ang laman ng karning nakuha ko sa bahay ni Aling Belen. Huwag kayong mag-alala. Ako na ang bahala sa specimen na ito. Tumango kaming dalawa ni Vina. Kahit papano, makakapagpahinga na kami at makakalimutan sandali ang mga nangyari. Akala ko talaga hindi na tayo makakatakas. Wika niya at ngumiti naman ako. Salamat na lang talaga dahil may kutsilyo ka. Nagawa nating kalasin ang lobi na nakatali sa atin. Wika ko naman sa kanya. Nagkasundo kaming umuwi na. Sinabi ko sa kanya na kailangan ko siyang ihatid at nagpasalamat naman siya. Habang naglalakad,
Inalala ko ang gabing may inatake ng aswang sa kalsada. Alam ko na ngayon na posibleng si Aling Belen ang matandang umahabol sa kawawang babae. Malamang, iniwan lang niya ang katawan nito kasi nga sa kalsada niya inatake. Kapag may susugod sa bahay niya, hanggang doon na lang sa loob ang nasabing biktima at hindi na hinahayaang masilayan ng ibang tao ang bangkay nito. Nang makarating kami sa kanilang bahay, nadatna naming nagwawala na naman si Aling Sara. Sa pagkakataong ito hindi na magkanda o gaga si Lolo Agustin sa pagpapakalma sa kanya. Kailangan na talaga niyang maiharap sa albularyo. Maging ang kanilang mga kapitbahay ay naawa na din sa babae. Kaya naman isa sa kanila ang kumausap sa akin. Subukan mong puntahan si Caberto na nakatira sa may gulod. Magkasumama siya sa iyo. Isa siyang albularyo at alam kong pwede niyang tulungan si Maring Sara. Tumango ako at nagpaalam ako kay Vina. Alam ko naman na may mga makakasama siya sa bahay nila. Kaya malaya akong makaalis. Mabuti na lang pinahiram sa akin ni Lolo Agustin ang kanyang itak. Dali-dali ko itong sinukbit sa aking bewang at lumarga na. Gabi na at maliwanag ang buwan. Nagmadali ako sa paglalakad. Dahil nagkataong minalas ako at wala nang madaanan pang bumibiyaheng mga motorsiklo. Kailangan ko patuloy maglakad habang pinakikiramdaman ang paligid. Takot kasi akong maabutan ng mga huni sa madilim na kalsada. Hindi ko makakalimutan ang ginawa ni Aling Belen sa kawawa niyang biktima. Kung hindi lang talaga kailangan ni Aling Sara ng tulong, ay nung ka na umalis ako. Kahit na binata na ako ay matatakotin pa din ako nun. Mas mabuti pa nga nung bata pa ako kasi nagagawa ko pang maniwala sa mga magulang ko na kaya kong labanan ang mga aswang. Kaso iba na ang sitwasyon ngayon. Mas bayolente at delikado na sila. Kaya naman heto at nagkukumahog ako sa pagtakbo. Tanging itak at maliit na liwanag mula sa flashlight lamang ang dala ko. Wala akong matinong paalam sa mga magulang ko, kahit sa pamamagitan man lang sa text message. Halos mabaliw-baliw ako sa paglalakad nang may pagmamadali. Dahil ayaw kong makakita na naman ng nakakasindak na nilalang sa gitna ng kalsada. Sa katunayan yan, may dala pa akong asin at kalamansi. Para kung sakali man ay may maipangontra ako sa mga nilalang na umaatake sa gabi. Kahit natatakot ay nilakasan ko ang loob ko at tinalunton ang madilim na kalsada papunta sa bahay ni Caberto, ang albularyo. Gusto kong magmura habang pinagmamasdan ang bawat poste. Bakit parang madilim sa bandang ito? Nananadya ba ang pagkakataon? 3 katok lang ang aking ginawa. Nang makarating ako sa bahay sa gulod, akala ko aswang din si Caberto. Kakaiba kasi ang kanyang itsura at nakakatakot pa ang naghahabaan niyang bigote. Nariyan pang mistula siyang matandang ermitanyo sa kanyang pananamit. Caberto, magandang gabi po. Pinapapunta ka po sa bahay ni na Aling Sara. Wika ko na ikinatango ng matanda. Alam mo, iho, hindi ako dapat ang pinuntahan mo. Dapat tinalo ninyo si Belen at binigyan ng pangontra. Siya lang naman ang sumisira sa buhay ni Sara. Pero kung gusto mo, pwede naman nating bigyan ng gamot si Sara para kahit sandali ay mapawi ang kanyang pagkayanggaw. Biglang paliwanag sa akin ng matanda. Sa totoo lang, nagtaka ako dahil parang hindi na siya nagulat sa sinabi niyang niyanggaw si Aling Sara. Matagal na pala niyang alam pero bakit hindi niya pinuntahan? Di sana'y matagal nang gumaling ang nanay ni Vina. Magkasama kaming naglakad papunta sa bahay ni na Lolo Agustin. Mula sa labas ay naririnig ko pa din ang malakas na sigaw ni Aling Sara na tila ba nagmamakaawa na
para ibigay ang gusto niya. Vina anak, pahingi na kasi ng daliri ng sanggol. Gustong gusto ko ng daliri ng sanggol. Nay, tama na po. Tigilan mo na po iyan. Parang awa mo na po. Sambit naman ni Vina na halos mas lalo kong ikinabaghan. Kaya naman nagmamadaling nilapitan ko si Vina nang makapasok ako sa kanilang bahay. Maraming natuwa nang makita nilang nakumbinsing ko si Caberto na pumunta sa kanila. Masyado raw kasing masela ng matanda at namamili lang ng mga taong kanyang tutulungan. Hindi ko na din napansin pa kung magiging maayos ba ang lagay ni Aling Sara. Dahil alam ko naman na magagawa na din siyang gamutin ni Caberto. May iba siyang sinabi sa akin na kailangan gawin para magawa naming pagalingin ang kanyang nanay. Kailangan labanan si Aling Belen at talunin. Sa ganong paraan na hindi na siya makakaperwisyo sa iba. Kaya naman nakapagdesisyon ako na hindi matatapos ang kaming ito na hindi ko siya nababalikan. Nakahanda akong kalimutan ang aking takot. Maging ligtas lang ang babaeng minamahal ko. Vina, tawag ko sa kanya. Katulad ng nakagawian, namamaga na naman ang kanyang mga mata. Marahil gawa iyon ng walang humpay na pag-iyak. Kung bakit ba naman kasi kinakailangan niyang magdusa ng ganito. Felipe, pasensya ka na ha. Dahil sa problema ko, nakalimutan ko nang kausapin ka tungkol sa atin. Kaagad akong napalingon sa kanya nang sabihin niya ang bagay na iyon. Tungkol sa amin. Bigla akong kinabahan. Nakahanda na ba siyang basterin ako? Naku Vina, tsaka na lang natin pag-usapan yan. Kung magulo ang isipan mo. Sambit ko sa kanya. Mapait siyang nakangiti pero maya-maya lang. Binago niya ang kanyang reaksyon. Naging genuine na ito, kaya napanatag naman ang loob ko. Hindi, kailangan mang marinig ang mga sasabihin ko. Ayoko kasing matapos ang gabing ito nang hindi ko man lang masabi sa iyo ang mga nararamdaman ko. Ayoko nang magsisi dahil munti ka na nga tayong mamatay noong nasa poder tayo ni Aling Belen. Hindi ba? Tumango ako. Sa bandang huli, napagdesisyonan kong tatanggapin anuman ang magiging reaksyon ni Vina tungkol sa nararamdaman ko para sa kanya. Kung tanggapin man niya ako o hindi, kailangang maluwag sa puso kong tatanggapin. Ngayon lang naman to. Kung sakali naman na mabastid niya ako, alam kong ilang linggo lang ako magiging malungkot. Pero darating din ang araw na magiging kalmado din ako. Nagulat ako nang mapansing hinawakan niya ang mga kamay ko. Ilang sandali pa. Tumingkayad siya at hinalikan ako sa pisngi na ikinabigla ko pang lalo. Ano ang ibig sabihin niyan? Felipe, gusto kong malaman mo na iyan ang tugon ko sa panliligaw mo. Mahal na mahal din kita. Sobra. Pagkaramdam ko ay naging maluwag ang dibdib ko sa lahat ng alalahanin. Napalis ang pangamba at pag-aalinlangan. Sa makatuwid, gumaan ang aking puso at napuno ng galak. Nagniningning na tinitigan ko siya sa mga mata. Seryoso ka ba sa sinasabi mo, Vina? Paninigurado ko. Nangangatal ang labi ko sa pagkasabik sa kanyang isasagot sa akin. Nang makita ko ang kumbinsido niyang tango, alam ko, ako na ang pinakamasayang lalaki sa buong mundo. Mangiyak-ngiyak na niyakap ko din si Vina. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya. Sambit ko sa kanya. Muli kaming nagyakap ang dalawa. Pareho lang naman tayong dalawa, Felipe. Mahal na mahal kita. Aniya. Kaya kahit na may pinagdaraanan kaming pagsubok, wala akong nagawa kundi ang namnamin muna ang tamis ng pagmamahala namin para sa isa't isa.
Matapos ang masinsina naming pag-uusap ni Vina, pinuntahan namin kaagad si Caberto. Seryoso ang tingin na iginawad niya sa akin. Kailangan mo nang puntahan si Belen. Kailangang masugpo mo ang kasamaan niya. Ang kamandag ng laway ni Belen ay hindi maglalaho sa katawan ni Sarah hanggat nabubuhay siya. Wika naman ni Caberto. Tumango ako at hinarap siya. Nakahanda akong labanan ng aswang kong kinakailangan, Caberto. Kapag nalagay ako sa alanganin ay wala akong magagawa, kundi ang patayin siya. Matapang kong wika na ikinatango niya. Naguguluhan na lumingon sa akin si Vina. Felipe, aalis ka? Hindi ba at nagkasundo na tayo? Magkasama nating pahihintuin ang kasamaan ni Aling Belen? Sabi niya sa akin. Tumango ako at pinagmasdan ang magkahugpong naming mga kamay. Ayoko siyang mapahamak. Ayos lang kung ako lang ang papatay kay Aling Belen. Tanod ako, iho. Kaya kitang pagtakpan kung sakali mang may mangyari sa pagitan ninyong ng aswang. Kailangan mo siyang mapatay para hindi na siya makapangbiktima pa ng kahit sino. Aniya kaya napatangaw naman ako. Ituro niyo po sa akin ang mga bagay na kailangan kong gawin, Caberto. Kapag nalaman ko na kung paano siya lalabanan, ay susugod ako kaagad sa kanyang tahanan. Nagkasundo kami nang hindi naman sumang-ayon si Vina. Ayaw na daw niyang bumalik ako doon. Pero wala akong pagpipilian. Kailangan kong magabi si Aling Belen para wala na siyang masaktan pang ibang inosente. Sabi ni Caberto, kailangang itaon ko raw na walang buwan kung dapat na atakihin ko si Aling Belen. Ito lang ang paraan para hindi lubusan ang kanyang kapangyarihan. Kaya naman naghintay muna ako ng tamang pagkakataon. Lumipas ang ilang araw na pagpapakalma ko sa mga nangyari. Nagtago ako dahil ayaw kong makita ako ni Aling Belen. Kapag nalaman niyang may binabalak akong masama sa kanya, malamang makakahanap siya ng paraan para balikan ako. Sa loob ng mga araw na wala akong ginagawa, ay nag-iinsayo ako. Kahit papano, natutunan ko na kung paano ang basic na pagkikipaglaban. Nagkaroon din kami ng oras ni Vina sa aming relasyon. Kung hindi ako ang nakakadalaw sa bahay nila, ay siya naman ang dumadalaw sa akin. Nataong hapon na iyon at marami akong ginagawa. Kaya sinabi ko sa kanya na matulog na lang muna sa kwarto ko. Hindi naman maarte si Vina at mas lalong hindi ako mapagsamantalang klase ng tao. Kaya naman alam kong magiging maayos ang pananatili niya sa aming bahay. Pagpasyensyahan mo na ang kwarto namin, ha. Alam kong hindi ka sanay sa banig lang. Sabi ko sa kanya habang inaayos ang kanyang hihigaan. Napatawa si Vina. Ikaw naman, pareho lang naman tayong mahirap. Kaya itigil mo na ang mga pinagsasabi mo riyan. Nakangiti niyang sambit sa akin. Naawa ako kay Vina. Ramdam ko ang pagod niya dahil sa mga nangyari. Kung sana lang ay may maitulong pa ako sa kanya. Nang matapos ako sa pagsisibak ng kahoy, pinuntahan ko sa kwarto ang natutulog kong kasintahan. Malamig ang simoy ng hangin sa kinaroroonan ni Vina. Malamig at tahimik. Tingin ko, gising na ang diwa niya. Ngunit ayaw pa niyang dumilat. Pansin ko kasi ang hindi patag niyang paghinga. Marahil, nais pa niyang namnamin ang katahimikan ng paligid. Kaya nanatili muna siya sa ganong ayos. Ang hindi niya alam, kanina ko pa siya pinagmamasdan. Wala naman sina nanay tatay sa bahay dahil kailangan din nilang maghanap buhay. Tahimik sa loob ng bahay o tamang-tama para makapag-isip ng susunod na hakbang para sa ikawawagi namin laban kay Aling Belen. Kaya naman habang inaalala ang mga nangyari, sinulyap-sulyapan ko si Vina. Maya-maya pa ay bahagya itong nanginig. Kaya naisip ko na marahil ay giniginaw ito.
Kaya nagalungkat ako ng maaaring kumot sa dalaga. Nang makumutan ko na si Vina ay napatitig ako sa maladyosa nitong mukha. Amoy na amoy ko pa ang mabangong hininga ng dalaga. Hindi ko tuloy maiwasang mabighani sa kagandahan nito. Sa hindi ko na mabilang na pagkakataon. Ang natural na mapupulang labi nito at bahagyang nakaawang at tila nang aakit na halikan ko. Tila na hipnotis mo ako. At aktong ilalapit ko na sanang mukha sa aking nobya. Ngunit agad kong pinigilan ang aking sarili. Ayokong samantalahin ang pagiging pagod niya sa lahat ng bagay. May problema pa siya sa pamilya na kailangan niyang solusyonan. Bumuntong hininga ako at tumayo. Kukuha na muna ako ng makakain namin ni Vina. Nang maihanda ko ng pananghalian, dilingon ko na siya pababa ng hagdan. Kaso lang nagkamali siya sa pag-apak ng baitang. Kaya gayon na lang ang pagmamadali ko na masalaw si Vina. Ang mas nakakalula pa, aksidenteng dumampi ang labi niya sa mga labi ko at nananatiling magkalapit kahit na parehong nakadilat ang mga mata namin sa gulat. Kita ko ang pagkagulat na pinaghalong kilig na naramdaman ni Vina nang maglapat ang mga labi namin. Samantalang gulat at pag-aalala naman ang nararamdaman ko sa takot na baka pagalitan ako ng dalaga. Ngunit nagkamali ako dahil iniawang panglalo ni Vina ang bibig niya. Para mas bigyan ako ng daan papasok sa bibig nito at mas pailaliman pa ang paghalikan. Nadala kami sa sensasyong nararamdaman. Kaya hindi ko na napigilan ang aking sarili. Kinakailangan ko ng mas laliman pa ang pagkakaintindihan ng aming mga puso para siya mismo ang magbigay sa akin ng pahiwatig. Napaungol pa ang dalaga nang papakin ko ang kanyang leeg. Kaya mas lalo akong nalasing. Mas nakakalimot ako sa sarili. Felipe, baka may tao. Malambing niyang wika na hindi ko pinansin. Alam kong mababaw lang ang pag-aangal niyang iyon dahil inimasimas na din ni Vina ang likod ko. Naputol ang pagsasalita ni Vina nang basta ko na lang sinasib ng halik ang kanyang mga labi. Hindi na ako nagpaalam pa. Basta ko na lang nilamokos ang kanyang katawan at tila liyong gutom na pumapaibabaw ako sa kanya. Hayok ko siyang sinibasib ng halik mula sa muka, labi, pisngi, at pinagapang nito sa kanyang leeg. Napapaungol si Vina habang nilalakbay ko naman ang kanyang dibdib habang ang kanang kamay ko ay gumagapang sa buo niyang katawan. Matapos kong pagsawaan ng kanyang leeg, ay binaba ko naman ang magagaang halik sa tapat ng puso ng dalaga patungo sa isa sa mga umbok at doon nagtagal. Philip, Ungol ng dalaga habang pagaramdam ko ay nawawala na siya sa sarili nang isubo ko ang isa sa mga matatayog ng bundok at pinaikot-ikot ang dila roon. Panakad-nakad siyang napapalihan kaya mas nakagagalaw ako ng maayos habang panay ang pamamasyal ng isang kamay ko sa kanyang katawan. Hinayaan ko siyang maramdaman pa ang mainit kong bibig na gumagapang pababa sa kanyang tiyan. Hanggang sa marating ko ang pusod ng gubat, ang kanyang pusod. Ang init ng pagkaramdam ko, nagiging wild at tila nawawala sa sarili. Tila ako'y nakainom ng isang klaseng ipinagbabawal na gamot na hindi ko alam na ganoon katapang dahil sa parang nakakalasing na pakiramdam. Pero hindi pa ako tapos na paligihan siya. Pumosisyon ako sa ibabaw niya. Pinaramdam ko sa kanya ang kahandaan ko sa pagitan ng kanyang mga hita. Nagtagpo ang mga mata namin at nagsilbi itong hudyat ng isang napakabilis na paglakbay namin patungong kalawakan. Parang astronaut to. Hindi nagtagal. Napagtagumpayan din naming marating ang tuktok at saka kami sabay na nanginig.
at padausnos na muling hinayaang umandusay sa kama. Pawisan kaming dalawa at kahit walang mang saplot ay kontento nang nakayakap sa isa't isa. Mahal na mahal kita, Vina. Wika ko sa kanya. Umiling si Vina at siya nang umalik sa aking labi. Mas mahal kita, Felipe. Kaya sana, huwag mo kong iiwan. Buo ang loob na sabi niya. Pero alam namin na hanggang sa kama lamang ang assurance na yon. Dahil kung makikipaglaban pa ako kay Aling Belen, walang kasiguruhan na makakauwi pa ako ng buhay. Pagkatapos ng lahat, ay hindi ako makapaniwala. Tulala rin si Sarah at parang nag-iisip ng malalim. Tahimik kami pareho ng ilang minuto. Hanggang sa nakapagbihis na kami, ako ang unang bumasag ng katahimikan. Kumusta na nga pala si Aling Sarah? Tanong ko sa kanya. Nagkibit balikat si Vina. Ayun, nakagapos pa din. Kapag lumalabas kasi ang bilog na buwan ay nagwawala siya. Umaalis ako sa bahay kasi natatakot na ako. Lalo na't sinasabi niya sa akin na nakikita daw niya ng malinaw ang loob ng tiyan ni Lolo Agustin. Huminga ako ng malalim at inayos ang buhok niya. Kailangan na nating mapagaling sa lalong madaling panahon si Aling Sarah. Oo nga, Felipe. Oo nga pala, Felipe. Dumaan ako sa universidad kanina. Nakausap ko si Prof. Aniya na nagpatayo sa akin. May balita na sa dinala nating sampol sa kanya. Oo. At kumpirmadong karne nga iyon ng tao. Aniya na nagpagulangtang sa sistema ko. Ngayon, kailangan ko na nga talagang kumilos. Baka may iba pa siyang mahawaan, maliban kay Aling Sarah. Umalis kaming dalawa ni Vina ng hapong iyon. Sinunda namin si Aling Belen. Nakamataan namin siyang naglalako ng kakanin sa paligid ng paaralan. Kailangan nating mapagbawalan ng mga bata na kainin ang kakaning tinda niya. Ngunit paano? Tanong ni Vina. Kailangan natin ng kalamansi. Ito lang ang makapagpalitaw ng tunay na anyo ng kakanin. Sabi ko sa kanya. Mabuti na lang. Nakahanap kaagad kami ng kalamansi at tinipon ang katas nito. Iyon ang ginamit namin para makita ng mga tao kung anong klaseng karne ang kanilang tinatangkilik sa produkto ni Aling Belen. Nagkataong abala siya sa pagbebenta. Nang sadyain naming matalsikan ng katas ng kalamansi ang kanyang ibinibenta. Marami ding tao kaya nagsiksikan ang mga mamimili. Sinadya ni Vina na kunwari ay iinom ng kalamansi Diyos sa mismong malapit sa mga tao. Napansin na kami ni Aling Belen at pinanlisikan ng mga mata. Pero hindi kami natakot. Nang itatapat na ni Vina sa kanyang labi ang lalagyan ng tubig, sinadya ko siyang masagi. Kaya gayon na lang ang panggagalaitin ng matanda nang tumalsik ang lahat ng katas ng kalamansi sa kanyang paninda. Nung una ay ayos pa ito. Pero nang dahang-dahang nagbago ang itsura ng bawat pagkaing nakabalot ay. Kaya na lang ang sigawan ng mga tao at nagkanya-kanya na sa pagtatakbuhan palayo. Mga hayop kayo! Nagbabaga ang mga matang wika ni Aling Belen at ikinuyom ang kanyang mga palad. Alam ko, galit na siya at maaari nang ilabas ang kanyang tunay na anyo. Nakatauhan anumang oras. Ito naman talaga ang sinasadya namin para makita ng mga tao kung anong klaseng nilalang ba si Aling Belen. Hindi kami natatakot sa iyo. Bawiin mo ang karamdamang nilagay mo sa nanay ko. Ganting asik naman ni Vina na ikinabigla ko. Ngumisi si Aling Belen kahit nanlilisik naman ang kanyang mga mata. Sa akala mo ba nasisindak na ako sa inyo? Hindi kayo magtatagumpay sa pagpapabagsak sa akin. Mamamatay muna kayo. Anya. Naningkit ang aking mga mata sa sinabi ni Aling Belen.
Para bang napakadali na lamang sa kanya ang bigyan kami ng banta patungkol sa aming buhay. Siyempre naman, hindi naman kami papayag na basta na lang niya kaming sindakin. Sinubukan niyang hablutin ang braso ni Vina. Kaya naman naalarma ako at kaagad na inilayo si Vina sa kanya. Huwag na huwag mong sasaktan ang girlfriend ko. Asi ko sa kanya. Hindi ko pa kailanman nakaengkwentro ang mga aswang. Pero kung talagang balak ni Aling Belen na saktan kami, ay talagang mapipilitan akong lumaban. Bago pa man siya makapanakit, ay muli kong sinaboy ang laman ng lalagyan ng katas ng kalamansi sa kanyang mukha. Kaya siya natatarantang sumigaw. Sa tingin ko ay napapaso siya sa aking ginawa. Kaya sinamantala namin ang pagkaabala ni Aling Belen at kumaripas kami ng takbo. Sumabay kami sa agos ng nagkakagulong mga tao. Naririnig ang kanilang usapan at bulungan. Ngayon, mabilis naming nasira ang pangalan ni Aling Belen dahil na din sa kanyang ibinebentang mga kakanin. Natuklasan ng lahat na may kakatawa sa bawat tinda niyang karne, kaya hindi ito dapat bilhin ng iba. Saan tayo pupunta? Tarantang tanong ni Vina sa akin. Hindi ko binabitawan ang kanyang kamay. Pupunta tayo sa tahanan ni Caberto. Wika ko sa kanya, kaya napatango na lang din siya. Hindi nagtagal, magkasama na kaming kumakatok sa bahay ng albularyo. Pareho kaming balisa ng aking nobya. Pawisan at napapagod. Ilang katok pa ang lumipas, tsaka naman nagbukas ng pinto at iniluwa si Caberto. Vina, Felipe, anong maipaglilingkod ko sa inyo? Pinatuloy kami ng albularyo sa kanyang bahay. Kaya nakahanap ako ng paraan para isiwalat ang aking mga ginawa. Gulat at halong pagkamangha ang nakita ko sa mukha ni Caberto. Ito ang unang pagkakataong may narinig akong buong tapang na kumalaban sa aswang. Anya. Napapaisip tuloy ako sa kanyang sinabi. Kung talagang aswang si Aling Belen at nagagawa nitong gumawa ng masama, kailangan nitong mamatay. Base sa paliwanag ni Caberto, isang ordinaryong aswang lang daw naman si Aling Belen. May anyo at wangis ng tao. Kaso nga lang sila ay kumakain ng lamang loob at dugo ng tao. Hindi nila kayang ipagsapalaran ang kanilang mga buhay sa umaga dahil mahina sila at hindi gaanong nagpapakita ang kapangyarihan. Ngunit sa pagsapit ng gabi, sila ay nagiging mabalasik. Ang isang aswang ay kayang makilala sa pamamagitan ng pagtitig sa refleksyon ng isang tao. Kapag tinitigan ng isang tao ang kanilang mukha o kabuuan sa mga mata ng aswang, nagiging baliktad ang refleksyon ng isang tao. Ang kanilang mga bertod ay naipapasa lamang sa pamamagitan ng paglalaway ng pagkain o pagpapapasa ng bertod sa sinumang may lahing aswang din. May isang natatanging paraan para matalo si Belenejo. Kailangan mo siyang saksakin sa puso gamit ang punyal na yari sa tanso. Ang tansong ito ay hindi rin naman normal, sapagkat espesyal ang mga ginagamit na materyales para mabuo ito. Binabad ito sa luha ng engkanto at nilagyan ng mga dasal at orasyon para kung sakali mang masaksak ito sa kalaban ay siguradong manghihina at hindi na mabubuhay pa. Saan naman po tayo hahanap ng ganoong kagamitan, Manong? Tanong ko. Napahawak naman ng mariin sa akin si Vina. Alam kong hindi niya nagugustuhan ang tinutumbok ng usapan namin ni Caberto. Ngunit ito naman talaga ang dapat. Kailangan naming tapusin ang kasamaan ni Aling Belen. Kapag hindi siya napigilan, alam naman namin na magkakagulo pa din ang mga tao dahil hindi magtatagal, manghahawa at manghahawa na naman siya ng magiging mga kalahi niya. Ang kamandag ng pagiging isang aswang ay isang nakakahindik na sumpa para sa aming lahat.
Walang sino man ang makakapigil at makakalayo dahil kami na ngayon ang punteriya ng walang hiyang aswang. Binigyan kami ni Caberto ng panahon para makapaghanda. Kinuha naman ni Vina ang pagkakataon niya yon para kausapin ako. Ano itong ginagawa mo? Anya, kailangan matapos ng kasamaan ni Aling Belen, Vina. Alam mo yan. At ano? Isasakripisyo mo ang sarili mo, Felipe. Alam mo naman na hindi pwede iyan, hindi ba? Mahal kita at alam mong hindi kita papayagan na umalis. Kung ganyang pupuntahan mo siyang mag-isa. Mahal din kita, Vina. At masaya ako na binigyan mo ko ng pagkakataon. Ang sa akin lang, saan na naman isipin mo na hindi ganun kadali ang pagsasakripisyo? Marami kang dapat isaalang-alang bago mo gawin ang mga bagay na yon. Di walang kaalam-alam ang mga magulang natin kung ano itong pinaplano natin. Ang alam lang nila, naghahanap buhay tayo. Kaya kung mapunto na ng sisi sakali mang may mangyaring masama sa iyo, isa pa, hindi ko kakayanin kung masasaktan ka ni Aling Belen. Umiling ako at binigyan siya ng assurance na wala namang mangyayaring masama sa akin. Hindi nila ako kayang saktan, Vina. Alam mo yan. Masugatan man ako, alam kong maghihilom din ito sa pagdating ng panahon. Mawala man ako, alam kong magiging maayos din ang buhay mo at ng pamilya mo. Itinulak ako ni Vina. Umiyak siya at pinagbabayo ang aking dibdib. Nahihibang ka na ba, Felipe? Bakit kung makapagsalita ka parang namamaalam ka? Naririnig mo ba yung mga sinasabi mo? Ngumiti ako at niyakap siya. Kahit kailan, hindi siya mawawala sa puso ko. Mamahalin ko siya habang ako ay nabubuhay. At higit sa lahat, nakahanda akong ipagtanggol siya sa lahat ng masasamang nilalang na nagbabalak ng masama sa kanya. Huwag kang mag-alala, Vina. Matatapos din ang lahat ng ito. Umuwi ako pagkatapos ng masinsina naming pag-uusap. Naghihintay na lang kami ng kabilugan ng buwan para isagawa ang mga bagay na kailangan naming gawin. Ang gusto ni Vina ay sumama siya sa akin, pero alam ko naman na hindi ko magagawang isakripisyo ang buhay niya. Kaya kung ako mismo ang maging saksi ng pagkahamak niya. Kaya kailangan ko muna siyang ilayo sa gulo. Kikilos akong mag-isa nang hindi niya nalalaman. Isang gabi, napilitan akong umalis ng bahay nang matulog na ang aking mga magulang. Hindi alam ni Vina ang hakbangin kong ito, pero alam kong alam niya na magaganap ang nasabing pag-atake pagsapit ng takdang panahon. Ayaw ko lang ipaalam sa kanya na ngayon na iyon dahil ayaw kong sumama siya. Kailangan kong sumugod ng mag-isa. Ano man ang mangyari sa akin, sisiguraduhin ko na hindi sisikatan ng araw si Aling Belen. Una kong pinuntahan ang kanyang bahay. Sinubukan kong hanapin ang matanda pero wala siya doon. Kaya naman binuhos ko ang lahat ng gasolinang dala ko. Wala akong nilagpasan. Lahat ng pwedeng buhusan ko ay ginawa ko na. Hinihingal pa nga ako ng matapos at saka sinilaban ang buong kabayan. Kitang-kita ko ang paglalagablab ng apoy pero hindi ako natakot. May basbas ni Lolo Agustin ang ginagawa ko. Alam kong ito din ang gugustuhin ng lahat ng mga taong nabiktima ng aswang para ipagiganti ang kanilang mga pamilya. Malungkot na tinignan ko ang bubong na dahan-dahan ng tinutupok ng apoy. Malaya na kayo. Mahina kong wika sa mga kaluluwa. Na alam kong nakakulong na lang sa mabaho at nakakasulasok na bahay na iyon. Kailangan ko din silang palayain mula sa lagim na dinanas nila noong sila ay nabubuhay pa lamang. Tsaka lang ako umalis nang makita kong natupok na ng apoy ang bahay at nasira na ang mga haligi. May katagalan din akong naghintay sa labas pero walang dumating na aswang. Hindi nagpakita sa akin si Aling Belen. Nagpasya akong umalis at bumalik papunta sa bayan. Habang naglalakad ay hindi ko sinasadyang mapalingon sa madilim na gawin ng kalsada.
Nararamdaman ko ang presensya ni Aling Belen. Pakiwari ko ay hindi na kami aabot pa sa bahay ng aswang. Habang humakbang, inilalabas ko ang aking mga dalang pangontra. Ang langis at punyal na kailangan kong gamitin para manghina ang aswang. Inaninag ko ang madilim na kalsadang sa katagalan ay naliliwanagan na ng sinag ng buwan. May napansin akong babaeng naglalakad papunta doon. Nahula ko. Ay liliko sa may abandonadong gusali na alam kong kinakatakutan ng mga tao. Hindi ko alam kung anong pumasok sa kukote ko. Sumunod ako sa babae. May katandaan na ito at medyo mahina na ang pangangatawan. Iyon lang ba talaga ang tingin ko? Kadalasan, nanlilin lang ang mga aswang. Ayaw nila na nagmumukha silang malakas kapag naghahanap sila ng mabibiktima. Hindi ako papayag na mabiktima niya ako. Kailangan kong ipakita sa kanya na hindi ako natatakot. Walang ingay akong naglakad papunta sa gusali at binantayan ang gagawin ng ginang. Napasinghap ako nang mapagtantong kong pamilyar siya sa aking paningin. Siya nga si Aling Belen. Mukhang alam na niya ang ginawa ko sa kanyang bahay dahil kababakasan na ng galit ang kanyang mukha. Magbabayad ka sa ginawa mo, Felipe. Hindi ka nasisikatan ng araw. Sisiguraduhin ko na magluluksa ang mga tao sa iyo bukas ng umaga. Anya, na ikinailing ko. Subukan lang niyang kantiin ako kung ayaw niyang makitang siya mismo ang nakahandusay sa gitna ng kalsada at pagpepiyastahan ng mga tao. Kailangan kong unahin ang kanyang kasintahan. Yung Vina ba ang pangalan yon? Kumabog ng malakas ang aking dibdib at hindi kaagad nakapagsalita. Pakaramdam ko ay naisahan kami. Balak niyang linlangin ako para sa Vina ang aatakihin niya. Hindi ako makakapayag sa gagawin niyang iyon. Kailangan kong iligtas ang aking nobya. Dahang-dahang bumangon ang galit sa aking puso. Parang hindi ko siya kayang patawarin. Pumatay siya ng tao sa napakabrutal na paraan. Sa dami ng naging biktima niya ay kulang pa yata ang buhay niya para ipalit dito. Nakita ko nang magubat siya ng damit at nagbago ng anyo. Ang kanyang mukha ay naging mabalasik at pumula ang mga mata. Naging porong itim ang kulay ng kanyang mga balat at sumingasing na parabang isang mabangis na nilalang. Nagkaroon pa siya ng nakakahindik na pakpak, tapos parang mangangagat na umaangil pa siya bago lumipad. Papunta siya sa mga kabahayan kaya nag-aalala ako sa kaligtasan ng maraming tao, lalong-lalo na kay Vina. Nakita ko kung paano siya ka-determinadong pumatay ng mabibiktima niya at natatakot akong umabot sa punto na si Vina ang masaktan niya. Parang alam ko kung saan pupunta si Aling Belen. Wala sa sariling naglakad ako hanggang sa makarating ako sa bakuran ni Vina. Kagaya ng dati, nakakapos pa din ang kanyang ina. Pero nagulat ako nang sumisigaw na si Lolo Agustin habang humihingi ng tulong. Anak, huwag kang sasama sa kanya. Anak, labanan mo ang pagkaswang. Nililin lang ka lang ni Belen. Nililin lang ka lang ng kapatid mo. Tila bombang sumabog iyon sa aking pandinig. Isang malaking revelasyon ang aking nalaman na ngayong gabi. Kapatid ni Aling Sara, si Aling Belen. Paano nangyari iyon? Hayop ka, Belen. Bakit mo ginawa sa amin to? Hinawaan mo ang nanay ko. Hindi kita mapapatawad sa lahat ng ginawa mo. Bakit? Sa akala ba ninyo matatakasan ninyo ang kapalaran natin? Sinungaling ka, Vina. Nagkunwari ka sa lalaking minamahal mo. Ipinamukha mo sa kanila na ako lang ang masama. Pero ang totoo, tayo naman talaga ang iisa lamang ang dugo.
Mga dugong aswang. Tumahimik ka. Iba kami sa iyo. Hindi halang ang kaluluwa namin kagaya mo. May pagkakataon ka para magbago pero hindi mo ginawa. Tuluyan ka nang nagpalamon sa kaaswangan mo. Nakarinig ako ng kalabugan kaya naalarma ako. Maaaring may tinatago ngang lihim sa akin si Vina. Pero hindi ito ang tamang panahon para kumprontahin siya. Kailangan ko siyang ipagtanggol laban sa tiyahin niyang aswang. Kung totoo man, nakadugo niya ito. Ako ang kalabanin mo, Aling Belen. Sigaw ko at tinatake na kaagad ang aswang. Gamit ang buntot pagi, ay winasaywas ko ito sa mabangis na aswang. Hindi ako nagpakita ng takot nang makita kong humaba ang dila niya at susugo rin din ako. Alam ko naman na kaya masama ang tingin sa akin ng aswang dahil sinunog ko ang bahay niya. At kapag inulit pa niya ito, ay susunugin ko ulit lahat ng kahayopang ginagawa niya. Ikaw ang sumunog sa mga kagamitan ko. Sinira mo ang tahanan ko. Galit niyang sumbat sa akin na hindi ko na pinansin. Nabigla na lang kaming sumigaw siya sa harapan ng nanay ni Vina. Sarah, tumayo ka riyan. Ipakita mo kung gaano tayo kalakas. Sa isang iglap, nagbago ang anyo ni Aling Sarah. Naging malaking aso ang kanyang katawan at sumingasing na parabang isa siyang mabangis na hayop. Basta na lang tumakbo na parabang kabayo ang aso at dinumog si Vina. Napasigaw sa sakit ang aking nobya nang makitang pagbagsak niya sa lupa. Sigurado akong masama ang naging tama niya, lalo na't may bato pa ang parte ng lupang binagsakan niya. Gusto ko man siyang tulungan ay naalarma ako nang mabagsik namang lumingon sa akin si Aling Belen at saka ako sinakal ng pagkahigpit-higpit. Nang iaangat na sana niya ang kanyang matutulis na kuko para undayan ako ng isang saksak, ay gayon na lang ang pagkasinda ko. Nang isang kamay ang kay lakas na humila kay Aling Belen at saka siya ibinalibag sa lupa. Nagulat ako nang makita si Vina. Nanlilisik din ang kanyang mga mata at galit na galit. Mukhang hindi nagustuhan ni Vina ang ginawa ni Aling Belen. Sa halip, silang dalawa ni Vina ang nagtagisan ng lakas. Hindi ko lubos sa kalain na kayang makipagsabayan ni Vina sa kanyang aswang na tiyahin. Noon ko rin napagtanto na kaya palang tapang ni Vina na mag-isang pumunta sa bahay ni Aling Belen ay may tinatago pala itong kakaibang abilidad. Nagkalmutan sila at walang pakialam kung magkasakitan na sila ng gusto. Duguan ang dalawang bumagsak pero unang pumanaw si Aling Belen. Nang umatake naman si Aling Sara ay hindi na din nagpasindak si Vina. Hinarap niya ang sariling ina at hinayaang ibao ng kanyang matutulis na kuko sa katawan ng babaeng nagluwal sa kanya sa mundo. Patawarin mo ko, inay. Pero hindi ko kayang buhayin ang mga taong maghahasik lang ng lagim sa atin. Patawarin mo ko. At hinayaan niyang bumagsak ang kanyang ina sa lupa. Wala nang buhay. Umiyak si Vina habang paulit-ulit na humingi ng tawad sa kanyang mga nagawa na hindi ko man lang nagawang magsalita sa aking mga nakita. Sobrang nalulungkot ako sa mga nangyari. Lalo na't ilang sandali pa ay si Lolo Agustin naman ang bumagsak habang sapo ang kanyang dibdib. Inatake sa puso ang matanda. Lumingon si Vina sa akin. Kami ay pamilya ng mga aswang na tinalikuran ng lahi Felipe. Ngunit ang buong akala ko na malalayuan na namin ay imposible palang mangyari dahil kahit gaano ko pa kinasusuklaman ang lahing ito, ay nakatakda ko pa ding harapin. Patawad kung hindi ako naging tapat sa iyo. Masyado lang kitang mahal para ipaalam ko sa iyo ang pagiging halimaw ko. Luha ang wika niya, kaya napisigaw ako. Nang makitang siya man ay
sinaksak din ang sarili. Gulantang na dinaluhan ko si Vina. Mahal na mahal kita, Felipe. Sana ay mapatawad mo ko. At tuluyan na ngang pumikit ang kanyang mga mata. Sobrang sakit ng aking nadarama nang sa tuluyan ay pumanaw nga siya. Mas pinili niyang mamatay na maging isang mabuting nilalang kaysa sa tagurian siyang aswang. Masakit man ang mga nangyari ay pinilit kong bumangon at kinalimutan ang lahat ng mga nangyari. Gayunman ay hindi na ako nagmahal ng ibang babae bukod sa kanya. Habang buhay mananatili sa puso ko si Vina at walang sino man ang makakapagpabago niyon. Grabe, sobrang sakit. Wakas. Huwag kayong magalit ha. Huwag magalit na naman kayo.